Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sino po naniniwala, kung meron mang isa sa mga pinakamalungkot na lungkot sa buhay, yung lungkot sa loob ng tahanan. Totoo po ba yan? Kung meron mang isa sa mga pinakamalungkot na lungkot sa buhay, yung lungkot sa loob ng pamilya. And at the same time, sino po naniniwala, kung meron mang pinakamalungkot na lungkot sa buhay, yung lungkot sa loob ng marriage. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo po, nakita ko, kahit pala ang dami mong pera, malungkot ka pa rin kapag ka may problema sa pamilya. Totoo po ba yan? Kahit pala ang dami mong pera, kapag ka may problema sa loob ng tahanan, malungkot ka pa rin. Totoo po ba yan? Nakita ko kahit pala ang layo na ng narating ng karir mo, ang layo na ng narating ng mga pangarap mo, kapag ka mayroong problema sa loob ng pamilya, malungkot ka pa rin eh. What does it mean? Hindi pala talaga mabibigay ng pera ang saya ng buhay o ng pamilya. Totoo po ba yan? Hindi pala talaga mabibili ng pera yung saya ng pamilya. At hindi pala talaga mapapalitan ng saya sa karir yung saya sa loob ng pamilya. At hindi pala talaga matutumbasan ng kahit na anong tagumpay ang saya ng pamilya. Now, the question is, ano ba impact sa isang tao pag malungkot sa loob ng tahanan? Totoo po ba? Mayroong kakaibang lungkot o impact sa ibang tao kapag ka malungkot ang loob ng ang tahanan. Alam niyo po, pansinin niyo, unang-una, kapag ka malungkot ang loob ng tahanan o sa loob ng marriage, nawawala ang gana at saya na umuwi sa tahanan. Totoo po ba yun? Kapag ka merong lungkot sa loob ng tahanan, kapag ka merong lungkot sa loob ng marriage, sa pagsasama, alam niyo po, unang-unang nagiging impact nito sa isang tao, nawawala yung gana na umuwi sa tahanan, nawawala yung gana na umuwi sa kanyang asawa. Alam niyo po, totoo ba, wala naman talagang tao yung gaganahang umuwi sa bahay na puno ng lungkot. Totoo po ba yan? Pagka malungkot ang bahay mo, alam mo, hindi ka naman talagang gaganahang umuwi eh. Totoo po ba yan? Sino po naniniwala? Kapag ka malungkot ang iyong tahanan o ang iyong marriage, kapag ka puno ng lungkot, hindi ka naman gaganahang umuwi ng bahay eh. Totoo po ba? Alam niyo po, wala naman talagang tao ang gaganahang umuwi sa pamilya na puno ng lungkot. What's the point? Alam niyo po, ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Una, pinaka-devastating na feelings yung ayaw mo nang umuwi ng tahanan mo. Naniniwala po kayo doon? Kung meron man pinaka-devastating na damdamin o pakiramdam ang isang tao, yung ayaw mo nang umuwi ng tahanan mo. At sino po naniniwala, malalim pa sa salitang lungkot, yung pakiramdam o may pakiramdam ka na ayaw mo nang umuwi ng tahanan mo. At sino po naniniwala, mas malalim pa doon sa salitang sugatan, yung pakiramdam na ayaw mo nang umuwi ng tahanan mo. Why? Kasi nga, ito ang totoo. Our home, our family, our marriage should be a place of our inner peace. Ito po ang totoo. Our place or our home, our family, our marriage should be a place of our inner rest. At ito po ang totoo. Our family, our marriage should be a place of our inner joy. So pag nawawala na ng ganang umuwi, hindi ka lang nawawala ng ganang umuwi, yung inner rest mo was devastated. Pag nawawalan ka na ng ganang umuwi, hindi ka na lang nagawawala ng ganang umuwi, kung hindi yung inner peace was devastated. And at the same time, alam niyo po, kapag ka nawawala na tayo ng ganang umuwi sa ating mga tahanan, yung inner joy natin was devastated. Sino po aminado? Sometimes, pakiramdam mo parang ayaw mong umuwi ng tahanan. Alam niyo po, whether we like it or not, dumarating doon sa point ng buhay ng isang tao, kapag kapuno ng lungkot yung kanyang tahanan, ano na lang niya, wag na umuwi.
Kapag ka puno ng lungkot ang pamilya, kapag ka puno ng lungkot ang marriage, alin na lang niya, huwag nang umuwi sa kanilang tahanan. Alam niyo po, again, pag nawawalan ka na ng ganang umuwi, wala nang lulungkot pa doon sa isang tao na walang kapahingahan ang kalooban. Totoo po ba yun? Kapag ka malungkot ang kalooban mo, wala nang lulungkot pa doon eh. Kapag ka walang kapahingahan ang kalooban ng isang tao, wala nang lulungkot pa doon sa walang kapayapaan ang kalooban niya. Alam niyo po, kaya nga may mga tao, they try to look for other place, hindi para palitan ng tahanan, kung hindi para hanapin uli yung inner rest niya. May mga tao, they try to look for other place, hindi para palitan ng pamilya, kung hindi para hanapin uli yung inner peace niya. At may mga tao, they try to look for other place, hindi para palitan ng marriage, kundi para hanapin uli yung inner joy niya. Alam niyo po, again, pinakamalungkot sa isang tao, yung ayaw mo nang umuwi. Ayaw mo nang uwian ng pamilya mo, ayaw mo nang uwian ng tahanan mo, ayaw mo nang uwian ang iyong marriage. Ikalawa, pinakamalalim ang sugat na dala sa ayaw umuwi at sa ayaw uwian. Sino po naniniwala? Pag ayaw mong uwian ang tahanan mo, hindi lang naman tahanan mo nasasaktan eh. Pati ikaw na ayaw umuwi. Totoo mo ba yan? Kahit ikaw na ayaw umuwi, may pakiramdam ka na ang sakit sa kalooban. Totoo mo ba yan? Kahit na minsan, alam mo na malulungkot ka lang pag uwi mo, alam mo na malulungkot ka lang pag nakita mo yung mga tao sa loob ng tahanan, pero alam niyo po, nandoon pa rin naman yung sakit eh. Hindi naman nawala yung sakit eh. Sino po naniniwala pag ayaw mong uwian ng pamilya mo, hindi lang naman pamilya mo nasasaktan, pati ikaw na ayaw mong umuwi sa pamilya mo. At sino po naniniwala pag ayaw mong uwian ng marriage mo, hindi lang naman marriage mo ang nasasaktan, pati ikaw na ayaw umuwi sa marriage mo. Why? Kasi nga, ito ang totoo. Sa ayaw at sa gusto mo, part ka ng kabuuan ng tahanan mo at part ng kabuuan mo ang tahanan mo. Sa ayaw at sa gusto mo, part ka ng kabuuan ng pamilya mo at part ng kabuuan mo ang pamilya mo. At ito po ang totoo. Sa ayaw at sa gusto mo, part ka ng kabuuan ng marriage mo at part ng kabuuan mo o kabuuan mo yung marriage mo. Meaning, hindi lang tahanan mo ang may kailangan sa'yo. Kailangan mo din ang tahanan mo. Hindi lang ang pamilya mo ang kailangan o may kailangan sa'yo, kung hindi kailangan mo din ang pamilya mo. Hindi lang ang marriage mo ang may kailangan sa'yo, kailangan mo rin ang marriage mo. So, iyon yung isa sa mga nagiging impact sa isang tao kapag ka napupuno ng lungkot ang tahanan, napupuno ng lungkot ang kanyang marriage. Ikalawa, nawawala ang gana at saya na mangarap pa para sa pamilya. Sino po naniniwala ang hirap ng mangarap pa sa isang tahanan na puro lungkot ang nararanasan mo? Totoo po ba yan? Parang sobrang hirap ng mangarap pa sa isang tahanan na puro na lang lungkot ang nararamdaman mo. At sino po naniniwala ang hirap mangarap para sa isang pamilya na puno ng lungkot o puro na lang lungkot ang nararanasan mo? And at the same time, sino mo naniniwala ang hirap mangarap para sa isang tahanan, para sa isang marriage na puro na lang lungkot ang nararanasan mo? What does it mean? Alam niyo po, unang-una, kasabay ng pagkawala ng gana at saya sa pangarap sa pamilya o sa pagpangarap sa pamilya, yung pagkawala ng direksyon ng pamilya. Alam niyo po, totoo ba, pag may pangarap ka sa pamilya mo, alam mo kung saan mo dadali ng pamilya mo eh. Totoo po ba yun? Sino rito may mga pangarap sa pamilya? Kapag ka patuloy kang nangangarap sa pamilya mo, malinaw sa iyo saan mo dadali ang pamilya mo. Pag may pangarap ka sa marriage mo, alam mo kung saan mo dadalhin ang marriage mo. And at the same time, alam niyo po,
Pag may pangarap tayo doon sa mga taong mahahalaga sa atin, alam na alam natin kung saan natin dadalhin yung mga taong mahalaga sa atin. Pero subukan mong mawalan ka ng pangarap para sa pamilya mo, mawawala ng direksyon ang pamilya mo. Subukan mong mawalan ka ng pangarap para sa marriage mo, mawawala ng direksyon ang marriage mo. At ito ang totoo, kung may pinakamasakit na pwedeng makita sa isang pamilya, pamilyang wala nang pinupuntahan. Totoo ba yan? Pinakamasakit makita sa pamilya mo, yung pamilya mo wala nang direksyon o wala nang pinupuntahan. Isa sa mga pinakamasakit na makita sa isang marriage, yung wala na itong pinupuntahan. Kaya nga, kung meron mang hindi dapat binibitawan ng isang tao, yung pangarap niya para sa kanyang pamilya. Kung binigyan ka ng Panginoon ng pangarap para sa iyong pamilya, kahit ano mangyari dapat, hindi mo binibitawan to. At kung meron mang isang bagay na hindi dapat binibitawan ng isang tao, yung kanyang marriage. Kung binigyan ka ng Diyos ng marriage, dapat hanggang sa huli, kahit ano mangyari, hindi mo binibitawan yung marriage na yan. Alam niyo po, ikalawa, kasabay ng pagkawala ng gana at saya sa pagpangarap sa marriage, unti-unti nauuwi sa familiarity ang marriage. Totoo ba, pag nawalan ka na ng ganang mangarap sa marriage mo, karaniwan na lang magiging dating sa iyo ng marriage mo eh. Sa mga may asawa po dito, sa mga pupunta pa lang sa pag-aasawa. Alam niyo po, pag nawalan ka na ng sayang mangarap sa marriage mo, karaniwan na lang magiging dating sa iyo ng marriage mo eh. At ang malungkot na realidad, pag karaniwan na lang dating sa iyo ng marriage mo, hindi ka na magbibigay ng extra effort para mapatatag ito. Pagkaraniwan na lang ang dating sa iyo ng iyong marriage, hindi ka na magbibigay ng extra sacrifice para maging masaya to. At pagkaraniwan na lang ang dating sa iyo ng marriage mo, hindi ka na gagawa o magbibigay pa ng extra time para ito ay ma-enjoy mo. At wala nang lulungkot sa isang may bahay na makita yung asawa mo, wala nang ginagawang effort para mapatatag ang marriage niyo. Wala nang lulungkot pa. Tandaan niyo po sa mga tatay, sa mga kalalakihan, sa magiging asawang lalaki, wala nang lulungkot pa sa makita yung may bahay mo na wala ka nang ginagawang extra sacrifice para mapasaya ang inyong pagsasama. At wala nang lulungkot pa sa isang may bahay na makita na yung asawa niya wala nang ginagawang effort o wala nang ibinibigay na extra time para ma-enjoy nila ang kanilang pagsasama. At ikatlong impact sa isang tao na puno ng lungkot ang tahanan, ang kanilang marriage, nawawala yung pagnanais na mag-stay pa sa isang relasyon. Totoo po ba? May mga relasyon na sinimulan pero hindi nakarating hanggang doon sa dulo. Totoo po ba yan? May mga marriage na sinimulan pero hindi na natili na buo. At totoo po ba? May mga pamilya na sinimulan pero hindi na natiling buo ang pamilya. Pansinin nyo, bakit nangyayari yung ganitong mga bagay? Bakit isa sa mga nagiging impact nito, nawawala yung pagnanais na mag-stay pa sa isang relasyon? Alam nyo po, totoo ba? Wala naman talagang tao na hindi naghahanap na sumaya sa buhay. Sino po rito? Hinahanap niya na laging sumaya ang buhay niya. Totoo po ba yan? Walang tao na hindi nangangarap na sumaya sa buhay. Lahat ng tao nangangarap na sumaya sa kanilang buhay. At sino po naniniwala? Totoo ba? Wala naman talagang kapamilya na hindi naghahanap na sumaya sa buhay niya. At totoo po ba, wala naman talagang asawa na hindi naghahanap na sumaya sa buhay eh. Lahat ng asawa naghahanap ng pagkakataon na sumaya sa kanilang buhay. Lahat ng kapamilya naghahanap ng pagkakataon na sumaya sa kanilang buhay. And at the same time, lahat ng kapamilya hinahanap nila na maramdaman yung saya sa loob ng kanilang pamilya.
Alam niyo po, kaya nga malaki ang problema pag ang isang kapamilya hindi na makasumpong ng saya sa kanyang pamilya. Malaki ang problema pag ang isang asawa hindi na makasumpong ng saya sa kanyang asawa. What's the point? Una, tendency ng ilang lalaki, pag hindi na makasumpong ng saya sa tahanan, naghahanap ng saya sa ibang lugar. Totoo po ba yun? Malaki ang tendency na pag hindi nakasumpong ng saya sa tahanan ng isang lalaki, hahanap ng ibang lugar na magpapasaya sa kanya. Ang malungkot lang, may mga lugar na pag pinuntahan ng isang lalaki, pinagsisimulan ng pagkasira ng isang tahanan. May mga lugar na pagka pinuntahan ng isang lalaki, pinagsisimulan ng pagkasira ng isang relasyon. At may mga lugar na pag pinuntahan ng isang lalaki, pinagsisimulan ng pagkasira ng isang pamilya. Ano ibig sabihin nito? Sa lahat po ng mga ama ng tahanan, sa lahat ng mga kalalakihan, mga young pro na papasok sa pagpapamilya, tandaan niyo po, liban sa iyong tahanan, pag bumuo ka pa ng ibang tahanan, winawasak mo totoong tahanan mo. Liban sa iyong may bahay, pag nagmahal ka pa ng iba, winawasak mo damdamin ng may bahay mo. At liban sa iyong marriage, pag nagdagdag ka pa ng iba, winawasak mo ang dapat pinatatatag mo. Ikalawa, tendency ng ilang lalaki, pag hindi nakasumpong ng saya sa may bahay, maghahanap ng saya sa ibang babae. Totoo ba? Malaki ang tendency. Pag hindi na nakasumpong ng saya sa asawa ang isang lalaki, hahanap na ng saya sa ibang babae. Ang problema, hindi lahat ng naghahanap ng saya sa ibang babae, natagpuan yung hinahanap na saya eh. Totoo po ba yun? Hindi naman lahat ng naghanap ng iba, saya nga yung natagpuan niya eh. At ito po ang totoo. Hindi naman lahat ng naghanap ng saya sa iba, naging masaya nga sa huli eh. Totoo po ba yan? Yung iba sa halip na saya matagpuan, mas matindong lungkot pa yung natagpuan niya eh. Yung iba sa halip na saya, ang matagpuan, mas matinding pagsisisi pa yung nagawa niya sa huli. Anong pinapakita nito? Maaaring hindi sa lahat ng panahon, mapapasaya ka ng may bahay mo, pero wala nang mas totoo pa sa sayang dala ng isang may bahay. Maaaring hindi sa lahat ng panahon, mapapasaya ka ng may bahay mo, pero hindi ito dahilan para maghanap ka ng saya sa iba. At maaaring hindi sa lahat ng panahon, mapapasaya ka ng may bahay mo, pero hindi ito dahilan para tuluyan mo ng tanggalan ng saya ang tahanan mo, ang marriage mo, at sirain ito. Now, the question is, bakit nga ba tuluyang nawawala ang saya sa loob ng tahanan, sa loob ng marriage? Totoo po ba? May mga tahanan ngayon, wala na yung saya. May mga marriage ngayon, wala na yung saya. Unang dahilan, may isang isinabuhay na ang pagluloko. Alam niyo po, pag ang isang tatay isinabuhay na pagluloko, tuluyang mawawala ang saya sa loob ng tahanan. Maging ang isang nanay, pag isinabuhay na ang pagluloko, tuluyan ang mawawala ang saya sa loob ng tahanan at sa loob ng marriage. Pag ang isang tatay, ang isang nanay, isinabuhay na ang pagluloko, tuluyan ang mawawala ang katatagan sa loob ng marriage. What does it mean? Ang pagluloko sa marriage, itinatama, hindi sinasabuhay. Totoo ba? Hindi naman dapat pinaninindigan ang pagluloko sa isang relasyon. Hindi naman dapat tinatambayan ang pagluloko sa isang relasyon o sa isang marriage. At lalo na, hindi naman dapat pinatatagal ang pagluloko sa isang relasyon o marriage. Why? Kasi nga ito ang totoo. May mga bagay sa buhay, kahit mali, nakakasanayan. Tandaan niyo po,
may mga bagay sa buhay kahit mali, nakakasanayan. At ito ang totoo, may mga bagay sa buhay kahit hindi dapat, nakakasanayan. At ito ang totoo, may mga bagay sa buhay kahit nakakasakit, nakakasanayan. Ikalawa, ang pagluloko sa marriage, itinatama sa panahong pwede pa. Totoo ba? Hindi naman lahat ng sinirang marriage ng isang tatay nabuo pa. O ng isang nanay. May mga marriage na sinira na hindi na talaga nabuo. May mga relasyon, may mga pagsasama na matapos magloko, hindi na muling nabuo pa. Alam niyo po, hindi naman lahat ng iniwang marriage ng isang magulang, tatay man yan, nanay man yan, nag-iintay pa. At hindi naman lahat ng sinaktang marriage sa mga kalalakihan, tandaan niyo po, lalo na, may mga babae sa sobrang disappointment, hindi na ginustong mabuo pa yung nasirang marriage. May mga babae sa sobrang tagal ng ipinaghintay, napagod na sa pag-iintay. At may mga babae sa sobrang And another thing, bakit may mga pamilya, may mga tahanan, may mga pagsasama, may mga marriage na nawawala ang saya? May isang isinabuhay na, eto po para to sa mga kababaihan, ang pagbubunga sa asawa. Alam niyo po, totoo ba? Wala namang asawa na gugustuhin makasama ng matagal ang isang napakanagar na asawa. Totoo po ba yun sa mga kalalakihan? Totoo ba? Wala namang gugustuhin na makasama ng matagal ang ganitong klase ng asawa eh. Wala naman talagang payapang tahanan sa isang mabungangang asawa. Tandaan niyo po. At wala naman talagang sasayang pagsasama pag walang ginawa ang asawang babae kung hindi awayin at bungangaan yung kanyang asawa. Pansinin niyo ang sabi doon sa Proverbs 21 verse 19, mas maigi pa ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Ito po yung sinasabing ilang o yung malayong lugar. What does it mean? Una, tinataboy ng maingay at palaaway na asawa ang saya at mismong asawa niya. Sa mga kababaihan, tandaan niyo po, ikaw mismo ang nagtataboy sa asawa mo, palayo sa iyo, palayo sa tahanan niyo, palayo sa saya. Sa inyong pagsasama, kapag wala kang ginawa, kung hindi awayin ang awayin, pagdudahan ang pagdudahan, at daldalan o bungangaan ang bungangaan yung asawa mo. Alam niyo po, walang lalaki ang gugustuhin na lagi na lang inaaway ng asawa. Totoo ba yan? Walang lalaki ang gugustuhin na lagi na lang binubungangaan ng kanyang asawa. At walang lalaki ang gugustuhin na lagi na lang pinagsayselosan ng asawa. Totoo ba yan? Walang lalaki tatagal sa ganong klase ng babae. Alam niyo po, wala namang lalaki ang gugustuhin na lagi na lang inaaway. Pag ang babae, walang oras ang pagnanag o pagbubunganga sa asawa, red flag yon sa isang relationship. Pag ang babae, pumupunta sa trabaho, tandaan nyo sa mga kababaihan po, pag ang babae pumupunta sa trabaho ng asawa, hindi para kumustahin ang asawa, kung hindi para pagdudahan, red flag yon sa isang relationship. At pag ang babae, kinakausap yung mga katrabaho ng kanyang asawa nang hindi alam ng lalaki, red flag yon sa isang relationship. At yung mga red flag na yon ang magdadala sa isang lalaki, unti-unti palayo sa kanyang tahanan. Yung mga red flag na yon ang magdadala sa lalaki na unti-unti lumayo sa kanyang asawa. Kaya nga sobrang importante na makita rin naman ng isang babae, yung bang pakikitungo niya sa kanyang asawa, naghihikayat ba na manabik na umuwi ang kanyang asawa o
mawala yung kasabikan na uwian siya. Kaya nga sobrang importante na makita rin naman ng isang babae, yung bang pakikitungo niya sa kanyang asawa, humihikayat ba ito na mas manabik sa marriage nila o umiwas na lang sa marriage nila? Ikalawa, ang laging pagbubunganga at pag-aaway o pang-aaway ng babae nagtatanggal hindi lang ng katahimikan, maging ng respeto ng lalaki sa sarili. Tandaan niyo po, sa mga kababaihan, sa bawat sandali na walang kabagay-bagay, inaaway ng babae ang asawa niya, ipinapahiya ng babae ang asawa niya, tinatanggalan niya to ng katahimikan sa buhay niya. Ito ang totoo. Every time na walang kabagay-bagay, inaaway ng babae ang asawa niya, tinatanggalan niya to ng saya sa buhay nito. At ito ang totoo. Every time na walang kabagay-bagay, binubungangaan, inaaway ng babae, asawa niya, tinatanggalan niya to ng dahilan na maging mas malapit sa kanya. Sino po rito gusto niya sa mga kababaihan? Gusto niya malapit sa kanya yung asawa niya. Alam niyo po, iwasan mo yung sinasabi na yon sa Proverbs. Kapag ka gano'n ang character mo, ang attitude mo towards your husband, tandaan mo, hindi lalapit sa iyo ang asawa mo. Hindi mananabik sa iyo na makasama ang asawa mo. Mas gugustuhin pa niya na kahit na Biyernes Santo, mag-stay sa trabaho niya. Alam niyo po, parusa yon. Parusa at sumpa sa isang lalaki na magkaasawa ng isang babae na bungangera, palaaway at selosa. Walang babae o walang lalaki ang pipiliing mag-stay sa tabi ng ganitong klaseng babae. Now, pansinin nyo, minsan hindi dahil wala na yung pagmamahal, bakit nalalayo ang isang lalaki? Minsan, dahil na lang sa maling pakikitungo ng asawa sa lalaki. Hindi dahil nawala na yung pagmamahal, kaya lumayo. Kung hindi, mali na lang yung pakikitungo. Minsan, hindi dahil may kinalolokohan na, bakit nalalayo ang isang lalaki? Minsan, maling pakikitungo na lang ng babae. At minsan, hindi dahil nagbago na, bakit nalalayo ang isang lalaki? Minsan maling pakikitungo na lang ng asawa ang nagpalayo sa lalaki. And another impact o another reason bakit nawawala ang saya sa loob ng marriage at sa loob ng tahanan, may isang isinabuhay na ang pagdaramot sa asawa. Alam niyo po, hindi lang yung pagiging maingay ng asawa, hindi lang yung pagluloko ng asawa, kung hindi maging yung pagdaramot sa asawa, nagtatanggal ng saya sa loob ng tahanan, sa loob ng marriage. Alam niyo po, tandaan niyo, sa mga kalalakihan, pag ang ina ng tahanan parang pulubing ng lilimos sa ama ng tahanan, tinatanggalan mo ng saya ang marriage. Walang marriage ang sasaya pagpuno ng pagkakait. Walang may bahay ang sasaya pag lagi na lang pinagdaramutan ng asawa. Totoo po ba yan? Sa mga kababaihan, sino rito ang gusto niya, yung asawa niya, galante sa kanya? Open sa kanya, lalo na pagdating sa pinansyal. Sino rito sa mga young pro natin na babae, ang gusto mong mapangasawa, yung open talaga sa pagpapala sa iyo? Yung hindi ka pagtataguan, yung hindi ka pagkakaitan. Alam niyo po, again, wala namang sasayang marriage kapag ka ang lalaki punong-puno ng pagdaramot sa kanyang asawa. Wala namang sasayang may bahay kapag ka ang may bahay parang pulubing nanghihingi o nanlilimos lagi sa kanyang asawa. Alam niyo po, walang babae ang sasaya sa kanyang relasyon, sa kanyang marriage, pag lagi siyang nagmumukhang kawawa sa paghingi sa kanyang asawa. What's the point?
Una, iba ang kapos sa intentional na pinagdaramutan. Totoo ba sa mga kababaihan? Mas madaling intindihin yung kapos sa kita ang asawa mo kaysa doon sa sadya ka lang pinagdaramutan. Totoo mo ba yun? Mas madali siyang intindihin pag alam mo na kapos yung kita ng asawa mo. Pero mas mahirap intindihin yung alam mo na sinasadya lang na pagdamutan ka. Mas madaling maunawaan, totoo po ba sa mga kababaihan? Mas madaling maunawaan na alam mong kapos lang ang kita ng asawa mo kaysa dun sa sinasadya na pagdamutan ka. At totoo po ba sa mga kababaihan? Mas madaling tanggapin na alam mong kapos ang kita ng asawa mo kaysa dun sa sinasadya kang pagdamutan. Ano pinapakita rito? Ito po ang totoo. Ang lalim ng iniiwang sinanakit sa puso ng isang babae, yung sadyang pinagdaramutan siya. Ang lalim ng nililikang sugat sa puso ng isang may bahay, yung sadyang pagdaramot sa kanya ng kanyang asawa. Para po sa isang may bahay, walang logic ang sasapat para ipaliwanag bakit kailangan siyang pagdamutan. Totoo po ba yun? Walang sasapat na logic, walang sasapat na dahilan, walang sasapat na pangunawa, bakit kailangan siyang pagdamutan? Ikalawa, dapat ang pera, nagpapasaya ng marriage, hindi nagpapalungkot. Totoo po ba yan? Dapat yung pera na meron kayo, nagpapasaya to, hindi nagiging source ng pag-aaway, nagiging source ng kalungkutan, nagiging source ng paglalayo. Dapat anumang biyaya na dinadala ng Diyos sa inyong tahanan, sa inyong marriage, sa inyong pagsasama, sa inyong relasyon, pinasasaya kayo. Hindi dapat pinalulungkot at lalong hindi dapat pinaghihiwalay ng pera. Ano pinapakita rito? Totoo ba may mga tahanan na nung kukunti pa pera, laging magkakasama, pero nung dumami pera, dumalang na pagsasama-sama Totoo po ba yun? May mga pamilya, nung kukunti pa pera, lagi silang magkakasama Pero nung dumami ang pera, hindi na magkasama-sama. Totoo po ba may mga pamilya, nung kukunti pa pera, laging magkakasundo Pero nung dumami ang pera, hindi na magkasundo-sundo. At totoo po ba, may mga pamilya, nung kukunti pa ang pera, laging may panahon sa isa't isa, pero nung dumami na pera, nawala na ng panahon sa isa't isa. What's the point? Malibang dumami pera ng pamilya, malibang dumami ang pera ng mag-asawa, no. Ang mali, madalas, yung hinahayaan ng pamilya na paglayuin sila ng pera. Ang mali, madalas, hinahayaan ng mag-asawa na paglayuin sila ng pera. At ang mali, hinahayaan ng mag-asawa na tanggalin ng pera ang saya ng kanilang tahanan at ng kanilang pagsasama. But sino naniniwala? Pwede pa namang bumalik ang saya ng isang pagsasama. Sino po naniniwala? After nung mga pagsubok sa isang marriage, kung dumating man yung mga panahon na ang isang mag-asawa, ang mga nagsasama ay nagkaroon ng problema sa kanilang marriage, pwede pa naman itong sumaya. Sino po naniniwala? Pwede pa namang bumalik ang saya sa isang pamilya. Kung lumungkot ang inyong pamilya doon sa mga nakaraang panahon, pwede pa naman siyang sumaya. Now, ang tanong, paano nga ba muling babalik ang saya sa tahanan? Sino po rito? Gusto niya bumalik ang totoong saya sa tahanan nila. Gusto niya bumalik ang totoong saya sa kanyang marriage. Alam niyo po, unang-una, tanggapin lang naman ang pagkakamali at ang nagkamali. Kung bumabalik naman. Sabi ng Panginoon dito sa Ephesians, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalait,
at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sino po naniniwala? Babalik lang naman talaga sa yan ang pamilya pag natutunang tanggapin ang nagkamali sa pamilya at yung pagkakamali niya sa pamilya. Sino po naniniwala? Babalik lang naman talaga ang saya sa marriage pag natutong tanggapin ang nagkamali sa marriage ang pagkakamali niya. At sino po naniniwala? Babalik lang naman talaga saya sa pamilya pag natutunang tanggapin ang bumabalik na nagkamali sa pamilya. At sino po naniniwala? Babalik lang naman talaga ang saya sa marriage pag natutunang tanggapin yung nagkamali sa marriage. What does it mean? Una, hanggat walang pag-amin ng pagkakamali, walang restoration ng saya sa pamilya at sa marriage. Totoo ba? Hanggat walang pag-amin mula sa nagkamali, mananatili lang sugat sa nasaktang asawa eh. Hanggat wala ang pag-amin mula sa nagkamali, mananatili lang yung hinanakit sa nasaktang asawa. Mananatili lang yung bitterness sa nasaktang asawa. At ito ang malungkot na realidad. Wala namang sumayang marriage nang may isang nananatiling sugatan eh. Kapag ka sa inyong pagsasama, merong isa na nananatiling sugatan, tandaan mo, hindi kailanman sasaya ang inyong marriage. Walang sumayang marriage na may isang nananatiling may malalim na hinanakit at bitterness sa kanyang puso. Lahat ng sugat sa loob ng marriage, pag hindi na-deal, walang sasayang marriage. Lahat ng sugat sa loob ng pamilya, pag hindi na-deal, walang sasayang pamilya. Lahat ng sugat sa loob ng tahanan, pag hindi na-deal, walang sasayang tahanan. Ikalawa, hanggat walang pagtanggap sa bumabalik na nagkamali, walang restoration ng saya sa pamilya at marriage. Alam niyo po, sa mga nasaktan, ikaw man ay may bahay, ikaw man ay lalaki, tandaan niyo po, hanggat sarado ang pamilya sa nagbabalik, sa nagkamali sa pamilya, yung saya ng buong pamilya, malabong bumalik. Hanggat sarado ang tahanan sa nagbabalik na nagkamali sa tahanan, yung saya sa tahanan, malabong bumalik. At hanggat sarado ang asawa sa nagkamali, sa nagbabalik na nagkamaling asawa, yung saya sa kanilang marriage, malabong bumalik. Why? Kasi nga, ito naman ang totoo. May mga nagkamali naman talaga na handang itama ang pagkakamali nila. Totoo po ba yan? Hindi naman lahat ng nagkamali, ala nang balak itama ang kanilang pagkakamali. Ito po ang totoo. May mga nagkamali naman talaga na handang magbalik loob sa asawa eh. At ito naman ang totoo, may mga nagkamali naman talaga na handang mahalin muli ang kanilang asawa. Pagka ang asawa mo, handa ka naman talagang mahalin na uli, bigyan mo ng pagkakataon. Pagka ang asawa mo, nagbabalik loob naman talaga, bigyan mo ng pagkakataon. At kung yung asawa mo, handa nang itama mga pagkakamali niya sa nakaraan, bigyan mo ng pagkakataon. Meaning, sa handang itama pagkakamali, pwedeng ibukas pintuan para sa pagsisimula uli. Sa handang magbalik loob, pwedeng ibukas ang pintuan ng pagsisimula muli. At sa handang mahalin uli ang asawa, ibukas lang ang pintuan para makapagsimula uli. Another thing, magtulungan sa paggaling ang nasaktan at sinaktan. Para bumalik ang totoong saya sa tahanan at sa marriage, magtulungan lang sa paggaling ang nasaktan at sinaktan. Ang sabi ng Panginoon dito sa Isaiah 43 verse 25, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan,
hindi ko naaalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Totoo po ba? Malaki magagawa ng nasaktan at sinaktan para sa paggaling ng relasyon. Totoo po ba yun? Kung ikaw yung sinaktan at yung asawa mo ang nasaktan, malaki ang magagawa nyo para buuin uli ang inyong relasyon. Malaki ang magagawa nyo para gumaling uli ang inyong pamilya. Malaki ang magagawa nyo para gumaling uli ang inyong tahanan. Sino po rito gusto niya gumaling ng husto ang kanyang pamilya? Gumaling ng husto ang kanyang tahanan? Gumaling ng husto ang kanilang pagsasama? Alam niyo po, ano pinapakita rito? Una, para magawa ito, makapagtulungan yung nasugatan at nasaktan, kalimutan ng pagkakamali, hindi ang nagkamali. Totoo ba madalas, sa kagustuhan mong kalimutan ginawang panluloko sa'yo, pati yung nanloko sa'yo gusto mong kalimutan. Totoo ba yan? May mga babae, may mga asawa na dahil doon sa kagustuhan na makalimot doon sa ginawang panluloko sa kanya, pati yung nanloko gustong kalimutan na. Madalas, sa kagustuhan mong kalimutan ginawang pananakit sa'yo, pati yung nanakit sa'yo, gusto mo na rin kalimutan eh. At totoo po ba, madalas sa kagustuhan mong kalimutan, yung ginawang pang-iiwan sa'yo, pagtataksil sa'yo, maging yung nang-iwan yung nagtaksil sa'yo, gusto mo na rin kalimutan. But sino po naniniwala, wala namang babalik na saya sa isang relasyon kung pati yung nagkamali, kakalimutan mo na. Totoo po ba yun? Wala namang babalik na saya sa isang tahanan kung pati yung nagkamali sa tahanan, kakalimutan mo na. Wala namang babalik na saya sa isang marriage kung yung nagkamali o pati yung nagkamali sa marriage, kakalimutan mo na. Alam niyo po, again, magtulungan lang yung nanakit at yung nasaktan na para maitawid yung pace na kung saan para siyang bangungot sa isang relasyon. Magtulungan na lang yung nanakit at nasaktan para mapagtagumpayan yung pace na ito ng kanilang pamilya at kalimutan na yung sumbatan. At magtulungan na lang yung nanakit at nasaktan na malagpasan itong pace na ito ng kanilang marriage at wala nang sumbatan, kalimutan na lang yung kasakitan. Gaya po ng sinabi doon sa ating text na binasa sa Isaiah, kung paanong ang Diyos ay lumilimot sa ating mga pagkakamali, matuto rin tayong limimot sa mga pagkakamali sa atin. Huwag nating i-treasure. Dahil kung ite-treasure mo lahat ng pagkakamali sa iyo, ng pananakit sa iyo, panluloko sa iyo, it will never restore your marriage. It will never restore your family. It will never restore your household. Ikalawa, kalimutan ng sakit, hindi ang nanakit. Alam niyo po, sino naniniwala? Posible namang makalimutan yung sakit ng kalooban and at the same time, nare-restore ang relasyon. Totoo po ba yan? Posible naman na makalimutan ang sakit ng kalooban at the same time, nare-restore ang pamilya. At sino po naniniwala? Posible naman na makalimutan yung sakit ng kalooban at the same time, nare-restore yung marriage. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Para maitawid ang relasyon hanggang sa huli, maging bukas lagi sa paglimot at pagpapatawad. Para maitawid ang pamilya hanggang sa huli, maging bukas lagi sa paglimot at pagtanggap. At para maitawid ang marriage hanggang sa huli, maging bukas lagi sa paglimot at pagpapasimula. Pag nagawa natin to, ng nasaktan at ng nakapanakit, maitatawid nyo na hanggang dulo ang journey ng isang relasyon, ang journey ng isang pamilya, ang journey ng isang marriage. And finally, para bumalik ang saya sa pamilya, ang saya sa tahanan, ang saya sa marriage o sa pagsasama, maniwala ka
hindi pa tapos ang Diyos sa relasyon mo, sa pamilya mo, at sa marriage mo. Sino po naniniwala? Kahit gaano pa kahirap ang pinagdaanan ng relasyon mo, may pagpapala pang nakalaan ang Diyos sa iyo. Niniwala po kayo doon? Kahit gaano pa kahirap ang pinagdaanan ng pamilya mo, may pagpapala pang nakalaan ng Diyos para sa pamilya mo. At sino po naniniwala? Kahit gaano pa kahirap pinagdaanan ng marriage mo, may pagpapala pang nakalaan ng Diyos sa marriage mo. Pansinin nyo. Dito po sa John chapter 20, verse 7, sabi doon, at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, ang panyo ay hindi kasama sa mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Ngayon pong araw na to, pinagdiriwang din natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero ito yung isa sa mga unang-unang kaganapan sa muling pagkabuhay ng Panginoon na hindi pansin ng marami, napakalaki ng significance nitong kaganapan na to. Pansinin nyo, ano ba significance nito? Especially, yung sinabi doon na nakatiklop sa isang tabi, yung maliit na tela na yon. Ito po ay may kinalaman sa tradisyon ng mga Hebreo hinggil sa paghahanda ng pagkain ng kanilang master at ng isang servant. Maayos na ihahanda ng isang servant yung table para sa kanyang master at habang kumakain ang kanyang master, matyaga itong nakamasid at nag-iintay na matapos ang kanyang master sa pagkain. Now, ang tanong, paano niya malalaman na tapos na ngang kumain ang kanyang master? Ito po. Pag tumayo na ang kanyang amo, ang kanyang master, kinuha ang napkin o yung tela, yung maliit na tela, pupunasan nito ang kanyang kamay, pupunasan nito ang kanyang bibig, ang kanyang balbas, at hihahagis na sa table yung maliit na tela na yon. Pero, ang ibig sabihin nun, I'm done. Tapos na ako. Pero, pag ang master tumayo, tiniklop yung napkin o yung maliit na tela na yon sa isang tabi, ibig sabihin nun, I am not or I'm not yet done. And I'm coming back. Hindi pa ako tapos at babalik ako. Yung second coming ng Panginoon, ito yung unang mensahe na hindi pa siya tapos at babalik siya. Bakit nakatiklop siya sa mga Hebrew, sa mga Hebreo? Ang ibig sabihin nun, hindi pa tapos yung master at babalik pa siya. What does it mean? Una, maniwala ka, kaya pang palitan ng Diyos ng saya lahat ng lungkot na dinaanan ng pamilya mo. Sino po naniniwala? Hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo. Kaya pang palitan ng Diyos ng saya lahat ng lungkot na dinaanan ng pamilya mo. Kaya pang ibalik ng Diyos lahat ng sayang nawala sa relasyon mo. Kaya pang ibalik ng Diyos lahat ng saya na nawala sa pamilya mo, lahat ng sayang nawala sa marriage mo, sa tahanan nyo. Maniwala ka, sasaya pa ang relasyon mo. Maniwala ka, babalik pa ang sigla ng tahanan nyo. Maniwala ka, mabubuo pa ang pamilya mo. Ikalawa, maniwala ka, kaya pang pagalingin ng Diyos lahat ng sugat na tinamo mo. Sino po naniniwala? Kahit gaano pa kalalim ang sugat na natamo ng relasyon mo, nakahanda ang Diyos na pagalingin ito. At sino po naniniwala? Kahit gaano pa kalalim ang sugat na tinamo ng pamilya mo, kaya pa itong pagalingin ng Diyos. At sino po naniniwala? Kahit gaano pa kalalim ang sugat na tinamo ng marriage mo, gagaling pa ito.
Alam niyo po, gaya ng mensahe ng maliit na tela o nung panyo na nakatiklop, maniwala ka, hindi pa tapos ang Diyos sa relasyon mo. Babalik pa buhay ng relasyon mo. Gaya ng mensahe ng maliit na tela na nakatiklop, maniwala ka, hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo. Babalik pa ang buhay ng pamilya mo. At gaya ng mensahe ng maliit na tela na nakatiklop, maniwala ka, hindi pa tapos ang Diyos sa marriage mo, babalik pa ang buhay sa marriage mo. At pwedeng habang naririnig mo ang mensaheng ito, may ibinabalik ang Diyos na buhay sa marriage mo. Maaaring habang naririnig mo ang mensaheng ito, may ginagawa ang Diyos para ma-restore ang pamilya mo. At maaaring habang naririnig mo ang mensaheng ito, may ginagawa ang Diyos para ma-restore ang akala mo hindi na ma-restore na saya sa pamilya mo. Sino po naniniwala sa oras na to, kayang bumuo ng Diyos ng mga sirang pamilya? Totoo po ba yan? Sino naniniwala sa oras na ito, mula sa generation mo, especially sa mga young pro, magsisimula ang pagkat sa sumpa ng brokenness o ng broken family? Naniniwala po kayo doon? Na pwedeng mula sa'yo, wala nang muli magiging broken family sa lahi nyo. Mula sa generation mo, wala nang papayagan ang Diyos na maging broken family sa inyong pamilya. This time, before I pray,